Reputasyon, Part 5. Papasok na po ako. Paalam ni Samantha kinabukasan. Ingat ka, Sam. Dahan-dahan ka sa pagbabike. Huwag kang magmamadali. Bili ng nanay niya. Opo, Nay. Sagot niya at inilabas na ang bike sa gate. Sam! Sam! Tawag ng Ate Lorena at tumatakbong lumabas ng gate. Bagong gising pa lang ito at nakapantulog pa. Idagdag mo to sa baon mo, sabi ni Lorraine at iniabot ang 500. Wag na ate, may pinigay na si nanay sa akin. Ano ka ba? Idagdag mo, kumain ka sa ice cream house. Pamimilit nito, kaya naman kinuha na niya para maitabi na lang. Anong nangyari sa bike mo? Biglang tanong ng ate niya nang makita ang basag sa salamin nito sa gilid ng manibela. Hindi niya sinabi kanino man na si Ace Bienvenida ang may gawa nito. Hindi niya sinabi na halos durugin na siya nito sa mga kamay nito dahil sa pagkasuklam nito sa pamilya niya. Alam naman niyang lilikha lang ng gulo ang pagsumbong niya. Lalo na sa Ate Lorena. Alam niyang kahit di maganda ang ginagawa ng ate niya, hindi nito gustong nasasaktan sila o di kaya naaargabyado. Nasagi lang sa pader kahapon. Pagsisinungaling niya. Hindi ka ba natumba o naaksidente? Pag-aalala ni Lorraine. Hindi po ate, nasagi lang sa may pader kahapon. Excited kasi ako eh. Ganun ba? Hayaan mo na. Pag may time ipapaayos natin. Wag na ate, okay lang to. Sagot niya at mabilis na nagpaalam sa kapatid. Mabagal pinapatakbo ang bike. Maaga pa naman kasi at nais niyang manamnam ang malamig na simoy ng hangin. Kagabi halos hindi siya makatulog sa kakaisip kay Ace. Tumatak sa kanya ang galit ng mga mata nito, ang mga masasakit na salita nito. Pero lahat naman ng yun ay totoo at hindi niya to masisisi. Malapit na siya sa eskwelahan nang marinig ang busina mula sa likuran. Tumabi siya at nakita ang itim na sports car. Agad niyang nakilala ang nagmamaneho, si Ace. Sinulyapan lang siya nito at mabilis na pinharurot ang sasakyan nito. Sinundan niya ng tingin ang sasakyan at napabuntong hininga. Kahit sa galit na pagtama lang ng mga mata ni Ace, hindi nakaligtas sa kanya ang matalim na tingin nito sa kanya at siya naman, ewan niya kung bakit kinakabahan siya nang makita si Ace. Narinig niyang kumabog ang dibdib niya. Ano ka ba, Sam? Takot lang yan. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Pangungumbinsin niya sa sarili at pumasok na sa gate ng eskwelahan. Ang San Roque High School ay ang nag-iisang public school ng San Roque. Maganda at malaki naman ang paaralan. Sa pagkakaalam niya, ang mga Bienvenida ang nagpatayo ng eskwelahan para sa mga katulad nilang hindi kayang pumasok sa San Roque University. Pero hindi tulad ng WCC. Hanggang high school lamang, kaya karamihan sa kabilang bayan pumapasok sa vocational school. Tulad ng Ate Angeline niya, doon ito nag-aral ngayon. At sana kahit 2 taon lang, makapagtapos ang kapatid dahil sa kanilang 5, wala pang nakakapagtapos ng pag-aaral. Pagkatapos ng klase, kaagad na siyang lumabas ng campus. Wala naman siyang kaibigan kaya kaagad umuwi siya pagkatapos ng klase. Uuwi ka na ba, Sam? Tanong ni Chris. Kaklase niyang habang inaalis ang pagkakapadlock ng bike.
Oo. Tipid na sagot niya. Hindi ito ang unang beses na paglapit sa kanya ni Chris. Ilang beses na rin itong nagparamdam at nagregalo ng kung ano-ano. Pero nilinaw na niya rito na wala itong maaasahan sa kanya. Gusto mo bang mag-ice cream? Tanong ni Chris. Busog ako saka hinihintay na ako sa bahay. Mabilis na sagot ni Sam at mabilis na pinaandar ang bike. Ewan niya, pero tila natatakot siya sa tuwing may kakausap sa kanyang lalaki. Lalo na't maraming taong nakatingin. Iniiwasan niyang bigyan ng masamang kahulugan ang pakikipag-usap niya. Hanggat maaari, umiiwas siyang mapag-usapan sa bayan nila. Ayaw niyang marinig sa mga tao ang pangalan niya at kung sinong lalaking kasama niya at kung ano ang nangyayari sa kanila. Di lang ilang beses na niyang narinig sa mga kapitbahay na bata pa daw siya, kaya marahil hindi pa niya nasisimulan ang mga nakasanayan tulad ng mga ginagawa ng mga kapatid niya. Madalas pa niyang marinig na pare-pareho lang daw silang magkakakapatid at imposibleng hindi siya matulad sa mga kapatid. Naiiyak si Samantha sa tuwing naiisip niya ang mga bagay na yon. Wala ba siyang karapatan maging iba at tahaki ng ibang landas at hindi ang landas na tinatahak ng mga kapatid niya ngayon? Dinala siya ng pagbibisikleta sa isang convenience store. Maraming estudyanteng nakatambay sa loob at labas ng kilalang convenience store. Nais lang niyang bumili ng sundae roon. Mura lang kasi. Marami na at masarap pa. Nagtuloy siya sa loob at pumila na. Mula sa loob, napansin niya ang grupo ng mga binatang masayang nagbibiroan sa labas. Agad niyang nakita si Ace. Nakaupo at pangiti-ngiti sa kung anong kinukwento ng kasama nitong nakaupo din. Napansin din niyang panay ang pa-cute ng ilang mga kadalagahan sa kabilang mesa ng grupo nila Ace. Sino ba naman ang hindi magkakagusto? Halos lahat gwapo. At sigurado siyang may kaya din ang mga kaibigan ni Ace. Dahil sa itsura ni Ace, hindi ito nakikipag-kaibigan basta-basta. Lihim niyang napagmasdan na mula sa loob ng store si Ace, na nakasuot lang ng isang simple na itim na t-shirt, pero lutang na lutang ang kagwapuhan nito. Bumuntong hininga siya at naalala ang nangyari kahapon. Galit siya sa akin. Bulong niya at mabilis na nagbayad at kinuha ang binili. Bago siya tuluyang lumabas, sinulyapan niya muli si Ace at sa pagkakataong yon, nahuli siya nitong nakatingin sa kanya. Nagulat pa siya at napatitig rito. Una siyang nagbawi ng tingin dito at mabilis na lumabas ng convenience store. Paglabas, iniwasan niyang lingunin ang kinauupuan ng mga ito. Nagtuloy siya sa bike niya. Pasakay na siya nang biglang may lumapit sa kanya. Hi Samantha. Bati ng lalaking nakita niyang kasama sa grupo ni Ace. Sinulyapan niya ang mesa ni Ace at nakita niyang nakatingin ang mga ito sa kanya at sa kasama ng mga ito. Bakit? Kiming tanong niya at inilagay sa basket ng bike ang sundae. I'm Rain, by the way. Pakilala nito at iniabot pa ang kamay. Pero hindi niya tinanggap yon. Sinulyapan niya muli si Ace at mga kasama nito na tila ba natawa. Sige, mauna na ako. Paalam niya. Nais na niyang umiwas. Alam niya na pinagtitripan siya ng mga barkada ni Ace. Baka utos ni Ace. Sandali lang. Doon muna tayo. Papakilala kita sa mga barkada ko. Sabi nito at hinawakan siya sa siko. Mabilis siyang umiwas. Kilala kita, Samantha. Kapatid mo si Angeline, hindi ba? Nakangising sabi ni Rain.
Alam na niya kung ano ang susunod na sasabihin nito, kaya naman hinila na niya ang bike. Pero pinigilan siya nito. Huwag mo akong ipapahiya sa mga kaibigan ko. Baka hindi mo ako kilala. Isa pa, alam ko kung ano kayong magkakakapatid dito sa bahay na to. Bulong nito sa tenga niya. Bumuntong hininga si Samantha at hinarap ito. Anong kailangan mo? Inis na tanong niya. Hindi niya ito kilala, pero nakakasigurado siyang mayaman at nasa kilalang pamilya din ito tulad ni Ace. Gusto ko lang naman makipagkilala sa'yo. Sagot na rin at naramdaman ang kamay nito sa balikat niya. Mabilis ni Samantha tinabig yun. Rain, ano ba? Pati ba naman high school student pinapatos mo? Sigaw ng isang kasamahan nito. Kung ganito ba naman, bakit hindi? Maganda na, may katawan pa. Nakangising sagot nito at muli siyang hinawakan nito. Naka-uniforme lang siya pero kahit na uniforme lang ay kitang-kita kung gaano kaganda ang hinaharap niya. At alam ni Samantha yon, ang tinutukoy nito. Mauna na ako. Iwas ni Samantha dahil marami na rin nakatingin sa kanila. Kitang-kita niya ang mga kasing edad niyang nakasimangot at masama ang tingin sa kanya. Come on, huwag ka nang umarte. Sabi nito at pilit hinihila ang kamay niya. Ano ba? Tili niya na lalong umagaw ng atensyon ng mga naroon at tinulak ito. Ang arte mo. Akala mo kung sino ka, ikatulad ka din naman ng mga kapatid mong kalidkarin. Sigaw nito at muli siyang hinila sa braso. Ano ba? Rain, tama na yan. Kalmadong sabi ni Ace na nanatiling nakaupo at nakamasid sa kanila. Ang arte-arte pare. Kala mo naman malinis. Bitawan mo ko. Patikim kaya? Sabi niya rin at lalo siyang hinila palapit rito. Sabi ng tama na eh. Sigaw na pumutol sa sasabihin ni Samantha. Pareho pa sila ni Rain na napalingon kay Ace na ngayon naglalakid palapit sa kanila. Ace pare, huwag mong sabihin na, hindi. Ayoko nang nakakakita ng binabastos. Narinig mo sinabi niya hindi ba? Bitawan mo siya. Kalmadong sagot ni Ace at huminto sa pagitan niya at ni Rain. Nakulong sa lalamunan niya ang paghinga. Nanatili siyang nakatingin kay Ace. Kung isang Rain. May babalang putol ni Ace sa sasabihin. Bahala ka nga. Inis na sabi ni Rain at marahas siyang tinulak. Napatili si Samantha at bago pa niya maramdaman ang katawan sa semento, matigas na braso ang naramdaman niyang sumalo sa bewang niya. Napatingala siya at napatitig kay Ace. Wala siyang nakikitang emosyon sa mga mata ni Ace. Basta, nakatingin lang ang mga mata nito sa kanya. Pakiramdam ni Samantha, tumigil ang ikot ng mundo. Pakiramdam niya siya lang at si Ace ang tao sa paligid at nasamiw niya ang mainit na hininga nito na humahaplos sa mukha niya. Amoy na amoy din niya ang mamahaling pabango nito at aaminin niyang mula kahapon naghahatid na ng kakaibang pakiramdam sa kanya si Ace. Hindi pa lang niya maipaliwanag kung ano yun, basta ang alam niya, nag-iiba ang tibok ng puso niya sa tuwing malapit si Ace. Buwi ka na. Utos ni Ace at tinulungan siya. Salamat. Garalgal na sabi niya at mabilis na hinila ang bike. Liningon niya ang paligid. Maraming nakatingin at lahat ng kababaihan ay nakasimangot at hindi masaya sa ginawa ni Ace na pagtatanggol sa kanya. Nilingon niya si Ace at mabilis nang umalis.
Nag-iiyak siya habang tinatahak niya ang daan papuntang resort. Alam niyang hindi siya dapat magtungo roon matapos ang nangyari sa kanila ni Ace kahapon. Pero sa nais niyang kumalma at sa tabing dagat lang siya nakakakalma. Nais niyang masumyo ang malamig na hangin doon at marinig ang mga alon na nagmumula sa dagat. Nang makarating siya doon, kaagad niyang itinabi ang bike at bitbit ang sundae na binili. Umakyat siya sa pader at naupo doon. Humugot siya ng malalim na hininga at tinuloy ang pag-iyak. Hindi naman ito ang unang beses na tila nabastos siya, pero ito ang unang beses na nandoon si Ace at ayaw niyang isiping na tila siyang ipinagtatanggol ni Ace. Pinagtanggol nga ba siya ni Ace kay Rain kanina? Hindi ba galit ito sa kanya? At ang nangyari kanina, patunay lang na hindi talaga maganda ang reputasyon ng pamilya niya sa bayan nila. Bakit ba laging nandito ka? Tinig na nagmula sa likuran niya. Napalingon siya at nakita si Ace na nakatayo sa tabi ng kotse nito. Sa lalim ng iniisip niya, hindi na niya namalayang ang pagdating ng kotse nito. Mabilis niyang tinakpan ng sundae at halos tunaw na at pinunasan ng luha. Sorry, tanging sagot niya at sumingot-singot. Bakit pa kasi wala siyang alam puntahan kundi dito? Pwede naman siya sa tabing dagat sa may dulo ng San Roque. Alam niya doon libre ang pagpunta sa tabing dagat. Pero ewan ba niya kung bakit lagi siyang napupunta sa Bienvenida Resort. Samantalang alam naman niyang hindi siya dapat nagpupunta dito dahil galit sa kanya ang mga tao dito, lalo na si Ace. Hayaan mo muna ako dito, please. Huwag mo muna akong paalisin. Aalis din naman ako, promise. Ito na ang huling beses na makikita mo ako dito. Pakiusap niya habang umiiyak. Ewan niya kung bakit ganito ang iyak niya sa nangyari kanina. Hindi naman na ilang beses nangyari sa kanya ang ganoon. Dapat nga sanay na siya. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Ace at umakyat din sa pader. Nakatingin lang siya rito. Nakasunod sa bawat kilos nito. Naupo ito sa tabi niya. Sinulya pa ng sundae na nakapatong sa pader na siyang pumapagitan sa kanilang dalawa. Natakot ka ba ni Rain? Tanong ni Ace na sa dagat nakatingin habang nililipad ng hangin ang buhok nito. Hindi ako natakot sa kanya. Ang ginawa ng kaibigan mo ay hindi na bago sa karanasan ko. Marami na ang tulad ni Rain. Halos nasasanay na nga ako. Paliwanag niya at ngumiti na may pait. Nasasanay? Tanong ni Ace at nilingon siya. Oo. Sagot niya at pinunasan ng mga luha. Lahat naman ng kabataan dito sa San Roque masama ang tingin sa akin. Lalo na sa mga kapatid ko. Hindi ko naman sila masisisi. Pero pati ikaw nadadamay. Hindi ka nila katulad, di ba? Seryosong tanong ni Ace. Nagkatinginan sila at naramdaman na naman niya ang kakaibang pintig ng puso niya. Ikaw, Ace, sa tingin mo ba iba ako sa kanila? Balik tanong ni Samantha. Nag-iwas ito ng paningin. Alam ko naman na ganun din ang tingin mo sa akin. Wala namang taga San Roque na nais maniwalang maaaring iba ako sa mga kapatid ko. Na maaaring hindi ako maging tulad nila pagdating ng panahon. Kahit ano sigurong gawin ko, ganun pa rin ang iisipin nila tungkol sa akin. Wika niya habang sa malayo nakatingin at naramdaman ang pagpatak ng mga luha. Napakasakit naman talagang isipin na nais niyang mapabuti pero tila kahit anong gawin niya, masama pa rin ang tingin sa kanya ng marami. Stop crying. Bulong ni Ace at naramdaman niya ang mainit na
palad nitong humaplos sa pisngi niya. Napatingin siya dito. Nakita ni Samantha ang lungkot sa mga mata ni Ace. Hindi tulad ng nakita niya kahapon. May kakaiba siyang nakikita sa mga mata nito. Pag-aalala. Nag-aalala ba sa kanya si Ace? Napakislot siya sa naiisip at mabilis na iniwas ang mukha rito. Nagulat din ito sa ikinilos at mabilis na ibinaba ang kamay. Sorry. Sabi ni Ace at mabilis na tumayo sa pader at tumalon pababa. Gumagabi na, muwi ka na. Utos ni Ace, bago ito tuluyang sumakay sa kotse nito. Ace, tawag niya. Sinulyapan lang siya nito at pinaandar ng kotse. Nagkibit balikat siya, sinundan ng tingin ang magarang sasakyan nito papasok sa malaking gate ng resort. Nag-aalala ba siya sa akin? Tanong niya sa sarili at hinaplos ang pisngi na hinawakan ni Ace. Bakit? Kinabukasan nagising si Samantha sa sigawan mula sa labas ng silid nila. Mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas ng silid. Nay! Tawag niya at mabilis na tumakbo sa labas ng pinto nang makita ang nanay niya at ang mga kapatid na nakikipagtalo sa labas. Wala kayong karapatang paalisin kami rito. Kayong umalis. Sigaw ng ate Roxanne niya sabay bato sa lagayan ng basura. Ate, Nay, ano pong nangyayari? Tanong niya at nilapitan ang nanay niya na nakaupo lang sa tabi habang sigaw ng sigaw ang ate Roxanne niya at ate Angeline niya. Ano po bang nangyayari? Tanong niya ulit at kinala sa paligid ang paningin. Wala ang Kuya Albert niya at ang ate Lorraine niya. Umalis kayo! Sigaw ng ate Angeline niya at pinagtulakan ang dalawang lalaki palabas ng gate. Pag kayo nadatnan ng amo namin mamaya lagot kayo. Banta ng isa sa dalawang lalaki. Kayo nang binalaan. Bahala kayo, tiyak nakakalad ka rin kayo palabas ng sar mamaya. Sabi naman ng isa. Anong ibig nilang sabihin, Nay? Tanong ni Samantha sa ina, pero nanatili lang itong tahimik na nakaupo sa isang tabi. Lumapit siya sa kapatid. Napilit na pinilalabas ng gate ang dalawang lalaki. Napansin niya ang mga kapitbahay nilang pinagpipiyastahan na naman ng eksena sa harap ng bahay nila. Nagbubulungan pa ang mga ito at ang iba nagtatawanan. Tila natutuwa ang mga ito sa nangyayari sa kanila. Ano bang nangyayari, ate? Tanong niya na kanina pa niyang tinatanong pero wala pang sumasagot. Hindi niya kilala ang dalawang lalaking kaaway ng mga kapatid. Sabihin mo sa amo niyo, harapin niya kami, huwag siyang duwag. Sigaw ng ate Roxanne niya na tuluyan ng makalabas ng gate ang dalawa. Bahala na nga kayo. Inis na sabi ng isang lalaki at mabilis na naglakad palayo. Anong tinitingin-tingin niyo? Sita ng ate Angeline niya. Tapos na ang shooting, magsiuwi na nga kayo. Inis na dagdag pa nito at mabilis na isinara ang gate at pumasok sa loob. Sumunod siya sa mga kapatid. Ate, ano bang nangyayari? Tanong niya at sinulyapan ang nanay nila na nasa ganoong pwesto pa rin. Walang yung mga Bienvenida na yan, pinapalayas na tayo. Sagot ng ate Angeline niya at naupo sa tabi ng nanay. Ano? Bakit? Gulat na tanong ni Samantha. Ano pa nga ba? Baka nahuli na yung si Mr. Bienvenida ng misis niya. Ismid na sagot ng ate Roxanne niya at pumasok na sa loob. Totoo ba yun, ate Roxanne? Ano ka ba, Sam? Narinig mo na, di ba? Inis na sagot nito at pumasok na rin sa loob ng bahay. Naupo si Samantha sa tabi ng nanay niya at niyakap niya ito. Ayaw na niyang magtanong. Hindi naman na sila bago sa ganitong eksena. Ilang beses na ba silang napalaya sa bahay na inuupahan nila?
Ilang pagpapalayas na ba ang naranasan nila dahil hindi sila makapagbayad sa upa. Pero tila itong unang beses na tumira sila sa isang mag-anak na bahay na pagmamay-ari ng kinakasama ng Ate Lorraine niya. Hindi umuwi ang Ate Lorraine mo kagabi. At hindi na ako nagtaka kung bakit sumugod ang mga tauhan ng Bienvenida dito sa bahay nila. Simula ng nanay niya. Anak, alam kong mali ang ginagawa ng mga kapatid mo. Pero paano ako tututol? Yun ang bumubuhay sa atin. Paano tayo kakain kung hindi sila kikilos? Alam mong wala akong alam na trabaho, anak. Kaya hindi ko kayo maitaguyod. Patuloy nito. Alam ni Samantha, elementarya lang ang natapos ng nanay niya. At hindi ito sanay sa mabibigat na trabaho. Dahil na kahit noon pa man, wala silang sapat na pera. Hindi daw ito pinagtatrabaho ng unang asawa. Kaya nang naging asawa nito ang tatay niya, ganoon din ang nangyari. Kaya nang mawala ang tatay niya, hindi na nila alam kung paano mabuhay. Kaya ang mga kapatid ang gumagawa ng paraan para mabuhay sila. Magkasama po ba si Mr. Anthony at ate? Tanong niya kahit alam na niya ang sagot. Di ko alam, anak, pero malakas ang loob kong magkasama sila. At dahil magkasama sila, marahil hindi rin umuwi si Mr. Bienvenida sa kanila at pinasugod ng mga Bienvenida ang tauhan nila. Sinubukan niyo po bang tawagan si ate? Hindi siya sumagot. Magpahinga na muna kayo, Nay. Ikaw, pumasok ka sa eskwela. Huwag ka magpaliban ng klase. Huwag na po, Nay. Baka po kasi bumalik ang mga tauhan ni Mr. Bienvenida. Huwag mo silang isipin. Ang pag-aaral mo ang isipin mo. Magbihis ka na. Utos ng nanay niya. Wala si Samantha nagawa, kaya pumasok na lang siya sa eskwela. Sabi naman ng mga kapatid niya, hindi daw aalis ang mga ito at sasamahan ng nanay nila. Hinihintay ang pagdating ng Ate Lorraine niya. Paglabas niya ng gate, naroon pa rin ang mga nagchichismisan nilang mga kapitbahay. At gaya ng inaasahan, lahat ng mga mata nakasunod sa kanya at nagbubulungan. Humugot siya ng malalim na paghinga at sinimulang padyakan ng bisikleta. Hahayaan na lang niya ang mapanghusgang mga mata. Buong araw siya nasa eskwela. Pero nasa bahay ang isip niya. Inaalala kung ano ang nangyari kung paaalisin na naman sila sa tinitirhan nila. At kung nasaan ang Ate Lorraine niya at si Mr. Bienvenida. Kanina pa gumugulo sa isip niya kung ano ang iniisip ni Ace sa mga oras na ito. Alam ba nila na sumugod ang mga tauhan nila sa tinitirhan nila? O baka naman ito ang may utos sa ginawang pagsugod sa tinitirhan nila? Paglabas niya ng gate ng eskwelahan, nakita niya si Ace na nakatayo sa tabi ng kotse nito. Nanlaki ang mga mata niya at hindi alam ang gagawin kung paano iiwas dahil baka siya ang pagbuntungan ng galit nito. Napansin niyang umaagaw ng pansin si Ace sa mga papalabas ng mga estudyante. Sino ba namang hindi mapapatingin sa isang Ace Bienvenida? Gwapo na, mayaman pa. Napalunok siya at mabilis na sumakay sa bike. Iiwas na siya bago pa siya makita ni Ace. Pero nabigo siya dahil hindi pa man niya napapadyak ang bike. Nakita niya itong lumingon sa kinatatayuan niya. Nanlilisik na mga mata ni Ace ang tumama sa mga mata niya. Kung nakamamatay lang ang tingin, kanina pa siya natumba. Samantha! Matigas na tawag ni Ace. Pakiramdam niya nanigas ang buong katawan niya at hindi siya makakilos. Ibang Ace ang nasa harapan niya ngayon, hindi katulad ng Ace na nakita niya kahapon na humaplos sa pisngi niya, na nagparamdam ng pag-aalala sa kanya. Nais niyang umiwas, pero hindi siya makakilos. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.
God bless.